Bago naganap yung paglikas, ang mga kapatid doon ay katulad din ng mga karaniwang manggagawa. Palibhasa yun ay farmland ng mga tubo. Kasama sila sa mga nagtatrabaho sa tubuhan. At kabilang din sila doon sa mga trabahador doon na nakikipamuhay kasama ng iba pang mga naninirahan doon sa Hacienda Luisita. Simple lang ang buhay nila, payak din. Katulad din ng mga kagaya nilang nagtatrabaho sa plantasyon ng tubo. At yung kanilang mga bahay doon ay simple lang din. Ganoon sila namumuhay noon bago isagawa ang paglikas sa kanilang mula sa Hacienda Luisita. Nakita ko na po, naramdaman ko na rin yung pag-uusig na ginawa ng mga taga-sanglibutan sa aming mga magulang. Lahat ng Iglesia ni Cristo ay hindi dapat pumasok sa kanilang mga trabaho. Matindi at talagang nakalulungkot na mga pag-uusig ang naranasan ng mga kapatid. Kaya inisip ng kapatid na Eranio Manalo na sila ay ialis doon, ilikas. Gumawa po ng paraan na bumili ng lupa para ilikas po ang aming mga magulang dahil po sa pagsunod sa pamamahala. Kaya napabuti po ang kalagayan namin dito. Hindi po ako hihiwalay. Patuloy akong maninindigan. How can we ever thank you, Lord, for the triumph of your chosen folk? We have come this far, for you lead us on your way. Yes, the Church of Christ, you did not forsake. As we look back on that work you stay, and the man you chose preached the righteous way, fearless, brave, and strong. Honored by your words, now we're members of the one church. Grace is from your children in these last days. We are humbly glorifying your name. Thank you, Lord. We exalt you, Lord. Father, we sing our praise to you. As we look back on the door you stayed, where the man you chose preached the righteous way, fearless, brave, and
Bago naganap yung paglikas, ang mga kapatid doon ay katulad din ng mga karaniwang manggagawa. Palibasa yun ay farmland ng mga tubo. Kasama sila sa mga nagtatrabaho sa tubuhan. Simple lang ang buhay nila, payak din. Katulad din ng mga kagaya nilang nagtatrabaho sa plantasyon ng tubo. Dumating ang panahon, doon mismo sa Hacienda Luisita, matindi at talagang nakalulungkot na mga pag-uusig ang naranasan ng mga kapatid na nakatira sa Hacienda Luisita. Ang nakita ko pong pag-uusig sa aming mga magulang noon sa loob ng Hacienda Luisita, lahat ng Iglesia ni Cristo ay hindi dapat pumasok sa kanilang mga trabaho. Hinarangan po nila lahat ng pasukan dahil ang Hacienda Luisita ay nakabakod at merong pasukan na 2 tulay lang yun. Binantayan ng mga unionista para hindi makapasok yung mga kapatid sa kanilang mga trabaho. Meron pong pagbabanta kasi yun pong kilos nila kaiba eh. Nakahanda po sila, meron silang mga pamalo na dala. Kung magpupumilit pumasok yung mga kapatid na sa Hacienda Luisita, sa kanilang mga trabaho, siguradong masasaktan po sila. Ayaw kaming pagtrabahuin, ayaw kaming pagbilhan kahit na ano. Pinaalis kami dahil punta na daw kami sa hacienda. Binabawalan kami sa pagtatrabaho, pagkakuan. Pinalulusong kami, tapos pinauwi rin kami. Ang iniisip namin kung paano kami mabubuhay doon sa aming pagsamba, kung paano ang gagawin namin. Yun, nag-ano kami ng iba-ibang sa tanim namin ng gulay. Tungkol naman po dun sa pamumuhay namin dahil nga hindi kami pinagtatrabaho, may kapatid naman tayo na may panaderya. At yun ay parang tumulong na rin sa amin na pinagtinda kami ng pandesal. Tapos, sa pagtitinda ko po, nung malaman nila na iglesia ako at iglesia rin yung pinagkukunan ko, binabawalan ng mga unionista na bumili sila sa mga paninda ko. At ang isa pa na matindi, may mga unionista na sinisira yung mga paninda. Tinutusok ko yung tinapay na halos sumasama sa kamay niya. Ginigipit kami talaga. Ang gatas yung mga bata, naglulugaw kami. Hirap pa talagang dinanas namin doon. Kahit saan ka pupunta, hindi ka makahiram ng bigas sa kapitbahay mo. Tatawanan ka lang. Yan ang napala ninyo sa sa iglesia. Yun ang titisin mo na lang mag-isa. Magsangag kami ng bigas. Yun ang kape namin. Pero hindi kami bumitiw. Sa panahon na yun na talagang nasa puso ko na yung pagka-iglesia ni Cristo ko. Halos yung pagsubok na dumarating ay magaan na sa akin. Dahil alam ko na kapag sinusubok ka tungkol sa pagka-iglesia mo, nagpapatunay na anak ka nga ng Diyos. Yung pagsamba na namin, lumalakas kami ng loob. Hindi kami nanghihina pag sumamba kami. Muna sa Diyos, hindi kami pinabayaan ng tagapamahala. Tinulugan kami sa tinatagan namin ang aming pagka-iglesia ni Cristo. Isa ako sa naging pangulong diakono ng Salukan. Kaya halos ginadaing ko sa Panginoon Diyos na sana malagpasan yung mga pagsubok na yun. Sinasabi ko sa mga kapatid, ang pagsubok sa atin ay katunayan lang na tayo ang mga anak ng Diyos. Yun nga ang pinanalangin namin, tatagan po ang aming pagka-iglesia ni Cristo. Huwag mo po kaming pababayaan.
Kahit anuman po dumating na pagsubok sa aming buhay, hindi kami bibitiw. Tulungan mo lang po kami makapagtagumpay. Yun ang lagi na akong iniisip. Manatili po kami sa aming kahalalan. Natutuwa na po kami dahil nga iiwanan namin yung pag-uusig doon. Manatili na kami rito sa aming kahalalan. Wala nang problema. Dito na kami dinala ng tagapamahala. Salamat ng marami, dinala kami ng tagapamahala dito sa Maligaya. Tuwang-tuwa kami dahil dito ay malaya na kami sa mga pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Galak na galak ang aming puso sapagkat dito nga mararanasan na namin yung malayang pagsunod sa Panginoon Diyos. Kapag sumunod ka sa mga utos ng Panginoon Diyos, sumunod ka sa pamamahala, mararamdaman mo yung patnubay. Tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Ipagkakaloob yung mga pangangailangan mo. At yan po ang isa sa mga karanasan namin sa buhay dito. Naalis yung takot at saka yung problema dun. Pinawi ng lahat nung nakarating kami dito. Hindi kami pinabayaan.
Ang Diyos ang ating proteksyon, kanlungan, at ating lakas. Palagi siyang tumutulong, ay laging naroroon. Napapanahong tulong sa oras ng problema, kabalisahan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Pararaanin kayo ng Panginoon sa mahihirap na panahon, subalit siya mismo ay doroon upang magturo sa inyo, at hindi na ninyo siya kailangang hanapin pa. Kung kayo ay malilihis ng daan, sa kanan o sa kaliwa, maririnig ninyo ang kanyang tinig sa likuran ninyo na nagsasabi, narito ang daan, ito ang inyong sundan. Subalit ang Panginoon ay naghihintay upang maging mahabagin sa inyo. Siya ay nakahandang maawa sa inyo, sapagkat lagi niyang ginagawa kung ano ang tama. Maligaya sila na naglalagak ng tiwala sa Panginoon. Sa aking buhay, may ligalig at pagkabigo. Panganib at lumbay, kailanman ay hindi susuko. Hindi uurong, sandat ko ang mga aral ng Ama. Na siyang nangako ng kanyang pagtulong. May pamamahalan sa aking gumagabay. Sila'y nagpapagal sa aking nagmamahal. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Ano ang mangyari sa mundo? Sa tulong ng Panginoon Diyos, malalampasan ko. Kahit may kalamitan, may karamdaman. May pangamba, hindi mahihina. Ang Diyos ang pag-asa, manalangin ko'y sasagutin niya. Pagkakita ang pinangako niya, May pamamahala na sa aking gumagabay. Sila'y nagpapagal sa aking nagmamahal. makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Ano mang mangyari sa mundo, sa tulong Ng Panginoong Diyos, malalampasan ko. Malagi sa pagsunod. Itataguyod. ang tapat na pag-ibig ko. Makakaya, makakaya. Ano bang mangyari sa mundo, sa tulong ng Panginoong Diyos, malalampasan ko. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Malalampasan ko. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Malalampasan ko. Makakaya, makakaya ko. Makakaya, makakaya ko. Malalampasan ko. Makakaya, makakaya ko. Papasalamat kami, agad kaming inalis ng tagapamahala. Sumunod kami sa tuntunin na naalis kami sa asyenda. Hindi po kami nagalinlangan. Talagang bukal sa puso namin na
lumipat dito. Yung pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos ay isa sa nakapagpapahaba ng buhay. Hindi nila nalimutan ang tulong na ginawa ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pamamahala. Lagi nilang itinuturo sa buo nilang sambahayan, sa sumunod na henerasyon, ang ginawa ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pamamahala, kung paano sila kinupkop, kung paano sila tinangkilik ng pamamahala. Yun ang pagtangkilik ng Panginoong Diyos sa mga hinirang niya. Tama ang nakasulat sa Biblia, bayang hindi pinabayaan. Lagi pong pinaaalala po ng aming mga magulang at ikinukwento yung kanila pong karanasan na ginawa sa mga kapatid po sa Hacienda Luisita. At lagi po nilang kinukwento nang dahil po sa pamamahala, gumawa po ng paraan na bumili ng lupa para ilikas po ang aming mga magulang. Dahil hinahadlangan po sila sa mga pagsamba, hindi na po sila pinapapasok sa mga trabaho nila. Yun po ang laging ikinukwento po sa amin ng aming mga magulang. Ang hindi po namin makakalimutan ng dahil po sa pagsunod sa pamamahala. Kaya napabuti po ang kalagayan namin dito dahil pagsunod po sa pamamahala. Dahil kung hindi po kami sumunod, hindi po namin alam kung anong magiging kapalaran po namin sa Hacienda Luisita. Ano man po ang mangyari sa buhay, pagka po tayo ay nagtiwala po sa Diyos, wala pong imposible na hindi po niya ibigay yung kinakailangan at dapat nating gawin. Dahil siya ang may lalang sa atin at tayo po ay mga iglesia ni Cristo, lalo na po tayong hindi pababayaan. Pag dumarating na po tayo sa mga pagsubok, na ito nga po ang nangyari sa aming mga magulang, gumawa po ng paraan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pamamahala para lalo pa po naming maipagpatuloy po ang mga masiglang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kung ikaw man ay makaranas ng mga suliranin,
Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Ipinangako na ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabubuhay ng lagi siyang kasama. Ipinangako niya yon noon bago pa nagsimula ang daigdig. At ang lagi lamang sinasabi ng Diyos ay ang mga bagay na totoo. Kaya tumayo kayong matatag at manindigan, yamang nahigpitan na ang malapad na bigkis ng katotohanan, integridad sa sarili, katapangang gawin ng tama sa palibot ng inyong baywang, at yamang naisuot na ang baluti ng katwiran sa dibdib, isang matuwid na puso. Magmula sa kadiliman, dinala sa liwanag. Salamat sa Ama, sa iglesia tayo'y tinawag. Hinirang at binukod kaya nga natatangin. Pinili, inibig at iniingat ang lagi. Maging natin na langganap ng kasamaan. Hinihiling natin na lagi na tayong samahan. Sa bawat lakad natin, kalooban niya ang masunod. Baka magbigay kapurihan siya sa ating palugod. Sa Diyos, isasangkuli ang lahat ng mga bagay. Kapag isang naman ay nag-iwan sa atin ng latay, habag na sa atin ay hindi mawawala. Tayo ay manalig sa banal na iyong magagawa siya. Ang Diyos na buhay sa ating buhay. Karapatan natin tagay ang matibay ng pagtunay. Hanggang sa ang mga paan natin magpantay, maglilingkod, magtitiis, at buong tiyagang maghihintay. Paghain tao lang at nababahala, ngunit kailanman hindi mo wawalas ng bangsa sa ibigin. Ang mga mata sa away manalagi at kanyang iibso ng bigat ng ating pasanin. Ano man ang sagupain, salubungin at sumungin mananatiling. Alipin at tapat at masunurin ang magpapinag sa kawan ay malaking biyaya, kaya ipaglaban ang pananampalataya. Ang magtiis ng iyong wakas ay siyang maliligtas. Itanim sa puso ang salitang binibigkas. Pangako ng Ama, matibay na pangahawakan. Sapagkat tayo ang bayan na di pinabayaan. Ang Diyos na buhay sa ating buhay. Karapatan natin tagayan at hindi ng paghulay. Hanggang sa ang mga paan natin magpansay, maglilingkod, magtitiis, at buong tiyagang maghihintay.
Nakakalamuyot ng damdamin ang pag-uusig na inabot ng mga kapatid. Pero ang paninindigan nila, nung sila'y lumilikas na, wala ni isa tumalikod. Lahat ng mga sambahayan doon nanindigan sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Sana ay yung mga kabataan ngayon ay huwag padala sa layaw sa kalayuan dito sa mundo. Yung pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos ay isa sa nakapagpapahaba ng buhay. Manatili sila sa pananampalataya, huwag silang gagawa ng pagkakasala, pasakop sa magulang, higit sa lahat sa ating tagapamahala para hindi sila madaig ng tukso. Manatili silang naglilingkod sa ating Panginoon. Lagi pong pinaalala po ng aming mga magulang at ikinukwento yung kanila pong karanasan sa Hacienda Luisita. Hinahadlangan po sila sa mga pagsamba. Yung edad kong 9 na taong gulang, nakita ko na po, naramdaman ko na rin yung pag-uusig sa aming mga magulang. Lahat ng Iglesia ni Cristo ay hindi dapat pumasok sa kanilang mga trabaho. Yung nakita namin na pag-uusig mula sa aming mga magulang, yun ang nagpatibay sa akin. Maging sa aming sambahayan, yun din ang sinabi ko sa aking mga anak hanggang sa aking mga apo. Para hindi na nila malilimutan yung pagkalinga ng pamamahala sa amin. At yun din ang kasalukuyan kong binabanggit lagi sa aking sambahayan. Ang aral po na natutunan po namin na ang pagsunod po sa pamamahala at pagtitiwala sa Panginoon Diyos, hindi po papayag ang Panginoon Diyos na sino man sa mga lingkod niya, lalo na po pag napapabayaan na yung paglilingkod, gagawa po ng paraan ang Panginoon Diyos. Yun nga po, ginamit niyang kasangkapan ng pamamahala para madala po kami rito na ang layunin ng pamamahala ay walang maging sagabal sa amin pong mga paglilingkod sa Diyos. Ang binabanggit lagi ng aming mga magulang noon, maging matatag kami sa pagka-Iglesia ni Cristo. Huwag kaming hihiwalay at sumunod kami lagi sa pasya ng pamamahala. Dahil doon kami mapapabuti. Yun naman po lagi kong ibinubuhay at binabanggit ko lagi sa aking sambahayan. Para anuman maiwan man sila, ang aking mga anak hanggang sa aking mga apo, hindi sila hihiwalay sa pagka-Iglesia ni Cristo. Ang may papangako ko po sa Panginoong Diyos, kung papaano po na ipinamana sa amin ng aming mga magulang ang masiglang paglilingkod at pagtanggap ng tungkulin sa loob ng Iglesia, ito rin po ang aming ipamamana sa aming mga anak at sa mga henerasyong darating pa. Kaya kami po ay laging makikipagkaisa sa pamamahala dahil dito po mapapabuti ang aming buhay, pati na po higit sa lahat ang aming pong isinasagawang mga paglilingkod. Maraming salamat dahil kinasangkapan niya ang aming mga magulang para maging matatag kami at kinasangkapan niya ang pamamahala para maging matatag kami. Hindi po ako hihiwalay sa aking pagka-Iglesia ni Cristo.
Lord, no matter what happens. Remember the reward He brings you. He is coming soon, He will not delay. He brings the reward, the precious salvation, to dwell in His eternal kingdom. Patient endurance is what you need now, so you will continue to follow His will no matter what happens, and you will receive the reward He has promised. He has promised. He has promised. He has promised. For He has promised. For He has promised. Do not throw away His promises. Always trust in the Lord. Always trust in the Lord. So loving and so merciful, compassionate and kind. You give us hope in times of pain. You give us peace of mind. For all our days we vow to you, your name we ever praise. O Father of our spirit, our voices we now raise. We will sing of the wonders of your love. We believe in the power of your word. That is to see the day that shines upon your chosen ones. To the day of our salvation, we will carry on. When times of trouble come away, when life seems hard to bear, you comfort us and give us faith. Your love is always there. Oh, may we prove with all our hearts how much we love you, so
Kailanman ay huwag ninyong kalilimutan ang mga unang panahon nang una ninyong matutuhan ang tungkol kay Kristo. Alalahanin ninyo kung papaano kayo na malaging tapat na mananampalataya kahit nagdulot ito ng matinding paghihirap. Huwag ninyong itapon itong mapagtitiwalaang pananalig sa Panginoon, anuman ang mangyari. Alalahanin ninyo ang dakilang gantimpala na idudulot nito sa inyo. Matyagang pagbabata ang kailangan ninyo ngayon upang patuloy ninyong isagawa ang kalooban ng Diyos. Sa gayon ay tatanggapin ninyo ang lahat ng Kanyang ipinangako. Sapagkat sandaling panahon na lamang at siyang paparito ay darating at hindi magluluwat, at ang taong matwid ay mabubuhay sa pananampalataya, ngunit hindi ako masisiyahan sa sinumang tumatalikod. Sumalit hindi tayo katulad ng mga tumatalikod sa Diyos at tinutuldukan ang kanilang kapalaran. Mayroon tayong pananampalataya na nagbibigay katiyakan sa ating kaligtasan. Mula pa sa aming pagkabata hanggang sa kami
kapatid na Kapampangan at Kapampangang Ilocano na dating taga Hacienda Lubisita, nanirahan sa Laur, Nueva Ecija. Yung mga pamilya nila nagtuloy-tuloy sa kanilang karapatan. Na minsan ay binanggit ng kapatid na Vivencio Pineda sa pagsabang pinangasiwaan niya ng mag-anibersaryo ang lokal ng Laur. Ang pagkakasabi ng kapatid na Vivencio Pineda ay nawa ang larawan ng mga iglesia ni Cristo ngayon ay maging katulad na larawan ng mga iglesia ni Cristo na lumikas doon sa Hacienda Lubisita. Ni isa, walang tumalikod. Nakikita po namin sa kasalukuyang panahon mula po sa payo ng aming mga magulang na hanggang ngayon kung papaano po sila naging masigla yung aming mga magulang noon, ganun din po nakikita namin yung kasiglahan po lahat ng mga aktibidad na inunsad ng pamamahala, nagagampanan po lahat ng mga aktibidad. Sa kapisanan, nakakasunod po kami sa lahat po ng mga gampanin na ipinapatupad po ng pamamahala. Nakasusunod po ang aming lokal. Kaya yun po ang masasabi namin na naitataguyod pa po namin yung mga masiglang paglilingkod po. Pinagawa po yung aming bahay-sambahan, na ipinagpanata po naming mga kapatid na may tungkulin sa awa po at tulong ng Diyos. Ginamit pong kasangkapan ang pamamahala para magawa po ang aming makabago at modelong bahay-sambahan. Sa paraang lahat po ng aming pangangailangan dito, hanap buhay, inilapit po ng pamamahala. At nagkaroon ng trabaho ang mga kapatid dito sa lokal ng Maligaya. Pasalamat ako sa kapatid na Eduardo na natili pang buhay at malakas ang aming pangangatawan. Lalo po kaming lumalakas sa patnubay nila sa amin. Binibili niya yung pananampalataya, huwag kami manghina. Nakarating kami sa edad na ito, nananatili kaming matatag sa aming pananampalataya hanggang sa uling sandali ng aming buhay. Salamat ng marami kapatid na Eduardo Manalo sa patuloy niyong pagtulong sa amin sa lugar na ito. At sana po mamalagi ito sa buhay namin na patuloy kaming subaybayan sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Kahit na dumating ang pagsubok, hindi kami hiwala, hindi kami bibitiw sa aming mga pananampalataya. Lagi kaming susunod sa mga payo ninyo sa amin. Tulungan lang kaming matatag ng ating Panginoon Diyos. Higit, saka ang aming tagapamahala. Manatili po kaming payapa sa aming mga paglilingkod. Yung pong pagtitiwala po sa ating Panginoon Diyos, ito po ang pinakamahalaga. Na darating po sa buhay ng tao ang mga pagsubok. Pero pag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon Diyos, lahat po ay magagawa para lang sumigla po ang aming mga paglilingkod.
Idinadalangin naming malaman ninyong lubos ang lahat ng nais ng Diyos na gawin ninyo. Sa ibang salita, kayo'y maging napakatalino at maunawaan ninyong mabuti ang mga bagay na espiritual. Idinadalangin namin yon upang mamuhay kayo kung paano dapat mamuhay ang mga tao sa bayan ng Panginoon upang mabigyan ninyo ng kasiyahan ang Panginoon sa lahat ng paraan. Idinadalangin namin yon, partikular na upang magawa ninyo ang bawat uri ng mabuting gawa at upang makilala ninyong lubos ang Diyos ng lalo't lalo pa. At idinadalangin naming lalo pa kayong palakasin ng Diyos sa espiritual na paraan sa pamamagitan ng makapangyarihang lakas na ipinakita niya sa mga tao upang lagi kayong maging matibay at matyaga kapag nakararanas kayo ng mga kahirapan, samantalang kasabay nito'y magagala kayo. May mga pagkakataon sa buhay natin na makakaranas tayo ng tiisin. Ngunit hindi tayo dapat mangamba. Ang Diyos ay may pangako sa mga hinihang niya. Sa tapat niyang lingkod, kaya tatagan natin noon. Ang Ama ang siyang magbibigay, hindi mapasusuko at hindi makakayang mapuko na kalakasan sa kanyang bayan. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kanyang isasaayos ang lahat ng bagay, ipipilit sa ikabubuti ng mga lingkod niya. There are times when we feel sad and frustrated. There are instances when we might feel alone while facing tests. But we should not be astounded nor afraid. Don't lose heart and don't be swayed. Rather stay loyal and brave. Having firm faith, we should always pray. For He is prepared to solve the tests and woes that come our way. Our God Almighty will provide unyielding and impenetrable strength and peace to His people to bless His nation with His protection. Therefore we should not lose hope but carry on. Our loving Father will put everything in order. He'll turn His situation for the good of those inside His church. Though all the mountains and the hills may tremble and be shaken, our God's unfailing love will never fade away and never end. Ang Ama ang siyang magbibigay,